Ngayon, nahanap na namin yung pila ng Hong Kong Express. Finally, naka-board na. Papunta na ng aeroplano. Pahinga kaya yung nangyari. 2 hours na 2 hours sa I.O. after ng 1 hour na pila dun sa check-in. Yes. So, tapos kami sa immigration. Mabilis lang naman ang immigration dito eh. Parang titignan lang nila yung passport. May scan, tapos bibigyan ka ng parang pamalita papel. Pagkaraan ng 100 metro, kumanan sa Kiginhawahan. Babayad tayong travel tax. Dito, simula, hanggang din yun, simula A ata or letter B, hanggang dito sa letter E. Yung travel tax. Balitaan ko kayo kung magkano. Mga information sa kailangan ng malaman. Nandito kayo. Yan. Yan, yung pila. Maiksi dito. Ng counter E, meron ditong timbangan. Para ma-check mo kung mag-exit ka o hindi. Oo, 6.8. Akin. Tingnan natin akin. Let's go, let's go, let's go. Sir Beater. 1,620 yung isang tao sa travel tax. Yes. Pari 3,640 at binayaran namin para sa aming dalawa. Ngayon, nahanap na namin yung pila ng Hong Kong Express. Yes, ito. Anong D19 daw? Ito dito. Wait lang, mag-check-in na kami. First flight natin, 8:30. Tapos, nandito kami alas 2 ngayon. Sobrang aga namin mag-check-in. Wala pa pala yung sarado pa pala yung counter. 5 o'clock pa daw. So, sobrang excited lang namin. Kasi, syempre, inisip na namin baka magtagal kami sa immigration. Kaya, nag-check-in na kami sana na maaga. Pero, 5 o'clock pa pala yung open niya. So, antay kami ng 3 hours. Yes, pahinga muna. Dito tayo sa Sahig. Sahig Gaming tayo ngayon. Ang dami kasing tao. Siyempre, kasi oras hindi katulad kasi sanay kami ng flights na sobrang aga. So, kami na mamimili ng uupuan tsaka higaan namin. Tapos makakaidip na kami nun. Diba? Are you ready? Happy birthday! Birthday niya ngayon. Kakain muna kami dito kay ni Rogers. Actually, lobat na ako. Tunan niyo yung mata ko. So, wala akong energy para magsasalita. Baka wala. Mabibitin lang kayo sa mga sasabihin ko. Kain muna kami dito. Tapos meron kaming in-order. Meron pala ako in-order na iced coffee. Baka sakaling makapag-recharge ako dito. Kailangan mag-recharge. Ayun, iced coffee. Sana makatulong. So, antok na antok talaga ako. Buti na may iced coffee dito sa kay ni Rogers. Parang 3-in-1 lang. Kulang na sa asukal. Dahil, 119. Ano pala, nag-coffee bean na lang tayo. Dami kasing tao tsaka sa UCC. So, ito nga pala yung kakainin namin. So, syempre, ito yung roast chicken nila. 2 sides. Mac and cheese, creamy spinach. Tapos yan, kanin, syempre, kasama na yan. Default na yan. It's gravy. So actually food vlogger nga pala ako. Subscribe ko sa channel na to para maraming food vlogs kayo mapanood. So bukod sa travel food vlogger din. Try natin ha. Ay, mag-subscribe naman kayo ha kung gusto niyo mga food vlogs. Bukod dito sa travel vlog namin na to, lagyan mas maraming kong may content na about foods. Mac and cheese muna. Yes, actually may vlog na kami dito sa Kenny Rogers. Pero hindi dito sa airport. So panoorin nyo na lang. Lalagay ko yung link in the description. So yan, mac and cheese. Nunus ko to. Ayun. Wag na tayo pang 5 o'clock. Pero tinamang haba na ng pila. Dapat pala maaga kami nandito Ayan, haba agad So, apat na counters, no? D09 hanggang D12.
So, hindi pa nag-start ng oras na. 5:54, so almost 1 hour din. Okay na rin, mabilis-bilis na rin naman. Yun o. Dito kami nakapila. Ayan, check-in, Hong Kong. Ayan o, kapag pumasok sa 7 kilos below, meron kang cabin approved dito. Pero syempre dapat ngayon, bago na eh. Kailangan mo mag-online application dyan. Mag-fill up pa lang naman. Ayan. O, tingnan mo. Meron din siyang ganito. Yun. Diba? Para sa ano mo, hand carry mo. Yes. Where's mine? Punta na kami sa immigration. Yes, moment of truth. Yeah, I know. Yan, papakita lang natin. Maraming katanungan o konti ang katanungan, babalitaan namin kayo. Class na dito na kami sa boarding gate. Ayan. And ang tagal namin kasi nagka-aberya. Hindi naman aberya. Medyo ngayo, parang na may personal. Kukwento ko sa inyo mamaya. Kasi hindi man lang tinanong sa akin, government employee ako, kung anong pakay ko doon. Basta, iba na yung ano, parang, tsaka maangas siya magsalita. Kwento ko mamaya sa hotel. Finally, naka-board na. Papunta na ng aeroplano. Ang mura na yun, no? 2 hours na ano? 2 hours sa IO after ng 1 hour na pila dun sa check-in. Nasa aeroplano na. Pakita ko na yung timestamp. Ayun, hindi pala ako nakapag-met. Bibiyaan mo na. Tingnan natin yung timestamp kung gaano katagal. Please set your mobile phone table and laptop to airplane mode and do not use Bluetooth during the flight. If you're carrying a radio transmitting device such as walkie-talkie, please keep it switched off at all times. Thank you. Yan yung mga pwede mong orderin dito. Kaso, HKD. So, 72. Kasi 7 pesos lang. Yeah. Touchdown Hong Kong. Yeah. Babe, touchdown Hong Kong. We made it. Grabe oh. Hindi naman itatago ng mata ko yung ano ko. Antok tsaka pagod. Oh, double eye bags. Double chin. Double eye bags. Yes. Touchdown Hong Kong. Oh, ang lamig. Malamig. Oh, malamig niya. 23 degrees Celsius, pero malamig. Here's ang bago. Ooh! Here, yeah. I'm waiting. Yeah. Very good, very well. Hong Kong Airport. Ay, ako, lamig ah. Lamig dito. Yeah. Tinanggal ka naman. Yes. Oh, first time here. Oh. Parang organized ang airport nila. Tingnan mo. Oh, look. Look. Paka-organized. So, bago dyan, cut ko muna to. So, tapos kami sa immigration. Mabilis lang naman ang immigration dito eh. Parang titignan lang nila yung passport. May scan, tapos bibigyan ka ng parang pamalita papel. In fairness, ang daming tao, ang haba ng pila, pero ang bilis lang. So, ngayon hinahanap namin yung foreign exchange. So, magpapapalit muna kami ng HKD bago kami makabili ng SIM card. Tapos sunod naman nun yung octopus card na pinahiram sa amin ng aming kaibigan, ng aking kaibigan, ng aking workmate na si Ma'am Dean. Papapalit. Ay, ito na rin yung SIM card. Malit halaga mo na papapalit namin. Mahal pala ito sa pinuntaan namin. 11 pesos yung exchange niya. Parang 7 point something lang kasi dapat 7 point something pesos lang. Pero doon 11.9 pa nga eh. 7.9 technically parang 12 pesos na siya. So medyo mahal. Diba? So
hanap muna kami ng mas mura. Kasi papapalit muna kami ng pang ano lang, ang bili lang ng SIM card. Tsaka konting cash. Para, syempre pang mga street foods. The rest naman kasi, ano namin, sa mga visa cards namin, may GoTime kami. Syempre mga debit cards namin, visa naman siya. Tapos yung Atomy ko, pwede ko naman siyang gamitin kasi Mastercard siya. Kami dito sa HSBC. Where is Bank of China? May boss here. Saan tayo bili ng SIM card? Ito ang HSBC, oh. Okay. Bili ng medyo mura na SIM card dito at 7-Eleven, $48 lang. So, parang convert to 380 plus something. If I di siya kung tourist SIM card, for 3 days nga lang to. So, 5 days kami, technically 4 days lang kami dito. So, siguro magre-reload na lang kami ng another, bibili na lang kami siguro another SIM or paano kayo mag-loadan to. Tatanong na lang namin, babalitaan ko pa. Yeah. Okay. Kung bumili kayo ng SIM card dito sa 7-Eleven, make sure na meron kayong QR code scanner kasi itong cellphone na gagamitin namin pang hotspot lang to, wala siya QR code scanner, and i-scan ito QR code. Tapos andyan naman yung mga detalye. So noong una nahirapan kami in-check kasi yung pag kinilik mo yung ano nila link, in-check yung lalabas. Nandito na kami, pupunta na kami sa aming hotel. So, transfer service to. So, it's either magta-taxi, magbabas, o mag-MTR ka. MTR is yung MRT nila dito. So, ito yung papunta ng bus, mga bus. So, yun na, makikita mo naman dito. May English naman yung kada ano nila. Kada mga signages nila. So, ayan o, bus, light goods vehicle area, tour hotel coach, tsaka HKI, commercial building. So, sasakay tayo ng bus. N21, D21. Yung So, good morning here again from Hong Kong nga pala. Ito yung singit ko. Last day namin to sa Hong Kong pero isisingit ko to dito about sa I.O. Para may idea kayo kasi hindi ko pala nakwento nung first night. So, ito malamang isisingit ko from the clip. Natanong pala ako dun sa I.O. Dalawang klase kasi ng I.O. I.O. means Immigration Officer. So, si Leslie, ang tanong lang sa kanya dalawa. Anong tanong sa'yo, Web? Ano gagawin mo sa Hong Kong? Anong gagawin mo daw sa Hong Kong? Sino kasama mo? Sino kasama mo? So, nasagot niya, anong work mo? So, balik tatlo. Kasi Pero, anong work na kasama mo? so, apat na tanong na sobrang basic, tapos pinapasok na agad siya. As in, sobrang bilis niya. Tapos, nung ako na, medyo yung I.O. ko, hindi niya ako pinapansin. So, nakapagkwentuhan siya dun sa colleague niya. Tapos kala ko okay na agad kasi sabi niya pinicture niya ako. Tapos ang dami niya ng tanong, as in sobrang dami niyang tanong. Ang mga tanong niya sa akin, hindi niya tinanong kung bakit ako pupunta ng Hong Kong. Late na niya ako tinanong doon sa trabaho ko. Ang tanong niya agad sa akin is bakit hindi round ticket yung binook ko kasi una Hong Kong Express kami. So ito yung vlog na nasa link in the description yung mga vlog na Hong Kong to Manila to Hong Kong. So, Hong Kong Express kami nun. Tapos, pabalik namin, Cebu Pacific. So, in the description na naman, promoting the vlogs. Yun yung unang tanong. Syempre, sinagot ko, magkaiba yung ginawa naming flight kasi unang-una uwi kami ng Cagayan de Oro. So, after ng flight namin dito, na pabalik na Manila, papunta kaming Cagayan de Oro. So, kaya, namili kami ng oras na convenience sa amin. So, yung Cebu Pacific yung syempre napili namin. Actually, mas mahal siya. Mas mahal siya ng doble. Kasi Hong Kong Express, sobrang budget budget airline siya. So, yun yung unang matinding tanong. Pangalawang tanong, bakit daw dalawa yung hotel namin? So, kung mapapanood mo yung buong vlog namin sa mga susunod kong upload, dalawa yung hotel namin. First 2 nights namin, nasa Mongkok Hotel kami. Nasa Mongkok District kami. Kasi ang reason namin, para ma-experience namin yung Bangkok District. Tapos yung
yung second na hotel namin, eto, Noah's Ark. So, yun, may mga vlogs ako dyan. Ilalagay ko lang sa description once ma-upload yung mga videos. So, Noah's Ark kasi gusto namin at least mag-splurge. And at the same time, hindi ganun ka-splurge yung hotel, pero maganda. Kasi pag nasa yung Mongkok Hotel namin ay talagang room lang talaga siya. So, before pa kami punta ng Hong Kong, dami namin itineraries, nag-research na kami dito. So, yun yung reasons kung bakit dalawa yung So, sinabi ko naman. Ano yung work mo? Tapos sabi niya, sinabi ko. Tapos sabi niya, akin na lahat ng documents mo. So, lahat ng mga nauna sa akin, tinitingnan ko, di naman nagbibigay ng docs. So, yung documents ko nandun sa loob ng baggage ko. So, nakalak yun. Sabi niya, kailangan akin na lahat ng docs mo. Sabi ko, ay, wait lang po. So, binuksan ko, parang nataranta ko kasi ang hirap buksan nung pag nakatayo. So, ang dami ko pang ginawa. Tapos, parang nagtagal ako dun. Tapos, pag ko ng docs ko, syempre, dahil tataranta ka, dahil nga, yung parang nagmamadali siya. Tapos, parang medyo, ewan ko kung medyo bad trip siya sa araw niya. Inabot ko yung envelope. Tapos, sabi niya sa akin, hindi, wala akong gagawin sa envelope. Bibigay mo sa akin lahat ng documents mo. So, medyo masungit yung natapat sa akin. So, inabot ko lahat ng documents. Yung mga natirang documents kasi nakita nga sa airplane tickets nung dami niya lalo na naging tanong. As in, hindi ko na matandaan kasi ang dami. Dami niyang tanong. Tapos sabi niya, naka-leave ka ba ngayon? Kasi sabi niya, kung employed. Sabi niya, yes po, naka-leave po ako. Tapos sabi niya, patingin ng proof dun sa portal nyo. So, sabi ko, wala po kaming portal, wala po kaming system na ganon. Kasi diba yung mga call centers may mga ganon. Karamihan ng mga multi-million companies, ganon, to may portal. So, wala. Sabi ko, nag-email ako. So, hinahanap ko pa yung email. Tapos, kinuha niya yung cellphone ko, chinek niya. Tapos, sabi niya, walang signature. Ang signature, nilalagay natin sa mga email. Sabi ko, sir, pag eternal kasi, hindi ko na nilalagay ng signature. Tapos, sabi niya, pwedeng in-speaking ko yung email mo. So, check niya yung mga messages dun. Seryoso. Kaya, yung mga manloloko talaga, maganda pag dun sa IO na yun matatapat, talagang hindi makakalusot. Kaya, offload ka talaga kung manloloko ka. Kaya kung, di ba, magbabakasyon lang. Pero, kudos dun sa IO na yun, maigpit siya. Pero, syempre, kung first timer ka, medyo, yun, tawag dito. Rattling. So, yun, tinignan niya. Tapos, sabi niya, pwede ka bang paano ko makikita na legit tong email na ginagamit yun sa company nyo? Kinlik ko lang naman yung mga addressee, mga pinagsendan, yung mga kung sino yung nakasisip. Nakita ko. So, nakita niya dun na email address talaga ng company, hindi lang at google.com, at yahoo.com. So, pag dun napatunayan, okay na to. Dun. So, yun yung kwentong IO ko, kwentong immigration ko. Kaya kayo, i-provide nyo lahat ng emails nyo. Tapos, pati yung mga mas maganda yun kung, siyempre kung may email kayo ng magli-leave kayo. So, yun lang naman, mahigpit, may maluwag and may mahigpit. Pag natapat kasi mahigpit, siguraduhin nyo lang lagi kompleto yung documents nyo, supporting documents nyo. At hindi lang documents nyo, pati mga emails, Viber, kasi may nabalitaan ako Viber, binasa lahat ng Viber messages niya. Kung manloloko lang kayo, Diyos ko, alam kong ginagawa nyo yun para sa pamilya nyo, pero pag natapat kayo sa ganyan, ma-offload talaga kayo. So, balik na tayo sa mismong video proper.